Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Ako po, panakip butas na naman ang mga Duterte sa hearing kanina. At ang daming mga sabi ng iba, naku, ang daming mga lapses, mga sinasabi ng mga resource person doon. Tapos gusto talaga nila, si Chua, sina Benny Abante, sina Luistro, gusto talaga nila na iugnay ang mga Duterte, si Pulong Duterte sa anomalyang flood control project. Pati si Garin, di ba mga kabibig? Grabe, kaya talagang nilatigo ni Pulong Duterte, si Benny Abante at Chua at yung ibang kongresista nilatigo ng katotohanan tungkol sa 51 billion flood control projects sa Davao City na pilit inuugnay, na pilit inuugkat at kung ano ang katotohanan. At hinamon pa ni Pulong Duterte na maglabasan lahat ng kongresista na mga proyekto nila sa kanilang mga distrito. Naku kabibig, yung iba ba sabi ng ibang DDS, nako, kung akala nila pinatataas nila ang high blood or masira ang pangalan ng mga Duterte kasi every now and then pag mga scandal ng mga issue, pilit kinokonek sa mga Duterte. Pilit pinagtakpan nila si Martin Romualdez at Zaldico, pilit gusto nilang mawala sa eksena itong dalawang ito. Sabi pa ni Joel Villanueva, ang Dracula at ang boss ng Dracula, pilit nang gustong mawala ang mga pangalan ito at gusto nila ang mga Duterte ang magiging topic. Ang Diskaya nag-deny. Ang Diskaya hindi nag-deny, nagsalita talaga ang Diskaya na sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi kami nagbibigay or hindi katulad ngayon na rampant ang bigayan. Kasi 3 strikes daw ay mabablacklisted yung mga kumpanya nila. Noon daw, hindi ganun ang kanilang policy. Pero ngayon iba, may bago ng polisiya ang DPWH. Kaya mapilitan silang magbigay talaga ng pera para hindi ma-blacklisted sila. 3 strikes lang daw, kahit period lang daw mali-mali sa kanilang papel, ay talagang strike na yan, blacklisted na kayo. Kumpara noon kay Pangulong Duterte, masyadong seryoso sila sa mga proyekto nila at tumataas ang income nila. It's because wala silang binibigyan. Meron bang binibigyan kundi hindi lahat or parang limited lang. Pero ngayon ba unlimited talaga kabibig? So ito kabibig ba, ipakita natin ang video ha. Noong si Benny Abante, pilit talagang inuugnay nila ang mga Duterte. Si Chua muna, si Chua. Ito si Chua meron po kasi lumabas na ngayon lang na report na sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, meron daw pong 87.1B na insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikumpirma po ninyo to? For accuracy, Mr. Chair, of my response, I have to check the records in the office because I do not have the data. I cannot confirm those numbers, and I'll have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. Ito ha, si Benny Abante. Ito, Benny Abante, nasa may si Benny. Ito, Benny Abante, go. Check. Because you forgot to mention, you mentioned Noynoy, you mentioned GMA, you forgot to mention Duterte. Oh. During the time of Duterte, which ikaw din ay contractor. Am I right? Yes po, yo. So how many projects did you do? Not only flood control projects, ha? How many projects did you do during the time of the previous administration and how many years? Your Honor, okay lang po ba? I-collate ko po yung mga documents po nung list ng mga projects. Hindi ko po masyadong ma-identify sa ngayon lahat. Sige po, we will confront you with the documents in due time. Thank you. Mr. Chair, you could be able to produce to us and give to us the documents, but we just would like to find out, by estimate, how many projects, because we have been talking about, we are only focused on 2022.
we would like to find out, as Mr. Diskaya has admitted, Mr. Chair, that he has been a contractor since the time of President Arroyo, President Noynoy Aquino, and of course, the former administration. So by estimate, Mr. Chair, I'd like to ask Mr. Diskaya, how many projects did you have during the time of the previous administration, and how many years and how much with the project? Previous administration po, hindi po siya ganun karami. Hindi po ganun karami. Sabihin mo sa amin kung magkano. Actually, parang umaabot lang po yata ng estimated ko parang ano po, siguro, baka siguro po, mga umaabot po siguro mga 2+ billion po yata. 2 billion. Si Diskaya ay very consistent, no? Kasi tinanong din si Diskaya ni Luistro kung magkano. Kasi sabi ni Diskaya, mali-mali naman po yung data presenta ng PCIG. Hindi po umabot ng ganun kalaki. Ang tansya ni Diskaya is around 2 billion. Tama din, talagang nag-coincide ang mga sinasabi ni Diskaya kay Benny Abante. Kasi sabi ni Diskaya, during sa time ni Pangulong Duterte, mga kabibig, ay mostly yung mga bidding, mga kontrata nila ay terminated. So yun, kabibig. Yun ang explanation ni Diskaya. Dito, narinig ko rin yung 2 billion something, same lang yung sinabi ni Diskaya nung in-interrogate ni Diskaya ni Luistro, mga kabibig. I was told that you were the #1 contractor in the previous administration. Yung data po, Your Honor, na nasa PCIJ, hindi po confirm po yun. Hindi po, parang pinagsama po yung panahon po ng previous administration ni Pinoy po. Ipapaalala ko sa iyo, Mr. Chair, under oath ka pa rin, ha? All right. Now, we were told that you were the #1 contractor during that time. Do you admit that or not? You said you have 2 billion flood control projects. How about the other projects you had? Your Honor, basta accumulation po. Kaya po naging #1 po nung panahon na yon, accumulation. I think kabibig, no, si Diskaya ngayon, no, parang bahala na to, sabihin ko na lahat talaga, honestly, 'di ba? Po yun nung mga yung mga ano po, previous administration po ng Well, you better submit Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Ala, sino yan? Accumulation, ipa-plus mo lang yung 2010 to 2016 plus 2016 to 2022. Hindi ba? Ang pinag-usapan dito, 2016 to 2022 eh. Oo. Magkaibang total yun eh. Sa dami mo ng pera, hindi ka marunong mag-arithmetic. Pwede ba yun? Huwag nyo kaming pinagloloko dito ah. Mr. Diskaya, Okay, nakikinig po ba kayo? Sige po, we will confront Ang him. dami niyong sasakyan. Pinagmamalaki niyo mga sasakyan niyo. Okay. Sasabihin mo sa akin from 2016 to 2022, 2 billion lang ang project nyo, and that is only flood control project. How about the other Bakit pilit nilang iniugnay sa mga Duterte? projects you had? Ay, nako, pilit talaga nila inuugnay, no, na marami talagang corruption sa panahon ng Duterte. Yun ang gusto nilang ipakita, mga kabibig. O, eto ng statement ni Congressman Pulong Duterte. Kasi, si Congressman Pulong Duterte talagang nagbigay ng kanyang statement hinggil dito. Kasi, bakit nyo nililihis ang istorya? Bakit gusto nyo na pagtuunan pansin ang previous administration kung meron man? Ang hinihingi ng tao ngayon, managot ang dapat managot. At ang mga contractors like Diskaya already mentioned the name of Zaldico and Martin Romualdez. Diba? Ito kabibig ha, basahin natin ha. Statement of Representative Paulo Z. Duterte, Davao City 1st District. Makinig kayo kabibig at comment down below kung ano ang iyong reaction sa statement ni Congressman Pulong Duterte. Huwag yung kalimutan, i-follow nyo ang Lebak-Lebak Mr. Kabibig. Hanapin nyo dyan sa Facebook. On the sudden shift of questioning in the House probe on anomalous flood control projects. Unsa maning klaseng nga hearing? Anong klaseng hearing ba to?
Klaro kaayo nga naay mga DPWH officials and resource persons nga nisulti mismo nga naghatag silang payola to certain officials of government pero unsay nahitabo. Pero anong nangyari? Halata naman na meron talagang mga contractors, merong mga DPWH officials and resource person na talagang nagsabi na nagbibigay ng payola ang mga ito sa mga government officials. Pero bakit anong nangyari? Bakit biglang na-divert ang issue? Instead of pressing them for accountability, na ay uban, may mga ibang kongresista like Representative Chua na talagang ginagawang issue ang 51 billion na budget para sa Davao City during my father's presidency. O, Tagalogin ko na lang kabibig ha, kasi yung ibang mga sinulat ni Congressman Pulong dito ay Bisaya. Duterte kayo ng Duterte. I challenge the Filipino people. Do a background check on all the Makabayan Black congressmen. At kayo, yung mga nasa Tagaluzon, tingnan nyo ang mga congressman nyo. Huwag kayong palagi nakatutok sa Davao. Nasa inyo mismo ang baha at basura. Ito pang sabi, huwag puro tutok sa Davao, nasa inyo ang basura. Kilatisin ninyo ang IRA allocation sa inyong local government. Busisihin nyo, tingnan nyo ang IRA allocations. Naana sa inyong atubangan ang korupsyon. Pero Duterte gihapon inyong gipangita. Nasa harap nyo na mismo ang korupsyon, pero Duterte pa rin ang pinupuntere nyo. What's wrong with the infracom? Panakit butas na naman ng pamilya namin sa inyo, well, in fact, sa inyong mga korupsyon. Never akong nakialam sa mga budget hearing sa Kamara. Kahit tanungin nyo pa yung mga nagdaang speaker, may delikadesa ako. Hindi kagaya ngayon na mismo magkakamag-anak ang naglalaro sa budget. Wow! Balik nyo yan sa usapang Martin Romualdez at Zaldico para may maniniwala sa inyong infracom. Huwag nyong gamitin ang Davao at yung pamilya namin para lang ma-divert ang issue ng malilihis ang tunay na korupsyon. Kung totoo man nga seryoso kayo sa investigasyon, sagutin nyo yung mga tanong ng mga tao. What happened to the anomalies of DSWD and dolly insertion sa mga congressman? Nasaan na ang billion sa PhilHealth? At ano na ang Maharlika Fund? Ano na talaga ang nangyari doon? Huwag niyong baliktarin lagi ang istorya at ipahid sa Duterte para lang kayo maligtas. Hinahamon ko lahat ng congressman. Ilabas nyo lahat ng budget nyo at ipakita sa taong bayan ang mga proyekto ninyo sa distrito nyo. Huwag puro salita. Ipakita nyo ang ebidensya ng trabaho nyo para makita namin kung sino ang totoong nagsiservisyo at sino ang nagnanakaw. Let me say this straight. Davao has nothing to hide. Kung gusto nyo makita, kung gusto nyo mangita or kung gusto nyo maghanap ng ghost projects under that 51 billion, sige lang, investigate it all. Ipakita ang records, tanawa ang ground o tingnan ang ground. The truth is there. Mga proyekto na makikita, nagawa, at nagamit ito ng mga Davaoenos. Ito pa. Klarong-klaro na ang layunin ng diversion na ito ay saksakin ang pamilya namin at depensahan ang inyong mga kaalyado. Pero ako mismo, dili pareho sa uban na sige yaw-yaw. Hindi ako parehas ng ibang tao na puro sat-sat lang. I even requested the removal of a DPWH regional director tungod dahil sa right-of-way corruption issues, and that's on record. Ito, kaya huwag nyo kaming gawing panakit butas. Stop dragging the Dutertes to cover up your mess. Focus on the real issues. Flood control anomalies, payola, o ang mga opisyal na nisulti mismo nga nanuhol sila. At mga opisyal na mismo nagsasabi na nanunuhol sila. Davao projects are built on solid ground. Maaari ba niyong sabihin na ganyan ang
ganyan tungkol sa mga distrito ninyo. Yan mga kabibig ha, yun ang statement ni Senator, ay, malapit ang mga Senator, Congressman Polong Duterte na palaging sinasabi na, itong mga Duterte, kumusta ang mga Duterte sa 2016 hanggang 2022, mga ganun mga kabibig. Kaya, sabi ng mga ilang netizen, bakit pilit nila na inuugnay ang mga Duterte, the past administration? Sabi ng iba, kailangan talagang malaman sa kung meron ba talagang kababalaghan din na nangyari nung past administration. Pero sabi ni Diskaya, yung past administration, parang may corruption, may nagbibigay din sila, pero hindi katulad ngayon na grabe rampant, na grabe every now and then, kailangan mo magbigay or else hindi maibigay sa'yo yung mga proyekto. Ay, magkano ba yun? 10 to 25% sa mga kongresista, sa mga DPWH, at ibibigay daw ito para sa malalaking boss na mention na Zaldico at Martin Romualdez. So yun kabibig, parang nilatigo ni Polong Duterte sa katotohanan sina Benny Abante, sina Chua, sina Luistro. Sabi ni Polong, kung gusto nyo manghanap itong 51 billion project sa Davao City, hanapin nyo at pwede nyo makita on record. Pwede nyo i-search nila. Diba mga kabibig? So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Grabe, no? Ugkata na madaming na nadamay, may mga pangalan na natag, na drug, na binubulgar ng mga engineers at kung sino man, mga kongresista. So sana ang tawag ito, managot ang dapat managot. Makulong ang dapat makulong. Yan po kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe na talaga. Damay na naman ang mga Duterte. Ay nako, pati sa pati sa mga missing sabongeros, kinokonek nila sa AGQR. Ano ba? Lahat ng mga issue dapat makonekta sa mga Duterte. Wala na bang ibang kalaban ang mga Marcos? Para yata ang mga Duterte. Takot na ba sila? Malapit na kasi ang 2028. Takot silang maupo si VP Sara kasi mananagot talaga kayo kay VP Sara. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Grabe, no?